May mga pangalan na nananatili sa mga libro. May mga pangalan na nakaukit sa mga altar. At may mga pangalan na sa paglipas ng panahon ay patuloy na binibigkas ng mga taong humihingi ng tulong, nagpapasalamat at naghahanap ng pag-asa. Isa sa mga pangalang iyon ay si San Ezequiel Moreno. Isang Agustino Recoleto, isang misyonero, isang pari, isang obispo, isang taong naglingkod sa Espanya, sa Pilipinas at sa Latin America. Ngunit higit sa lahat, isang taong buong buhay na hinayaan ng Diyos na mag-akay sa Kanya. Sa Kanyang buhay, makikita natin ang isang taong natutong makinig. Makinig sa Diyos, makinig sa simbahan, makinig sa mga taong naghihirap, at makinig sa tawag ng misyon. Ngunit sino nga ba si San Ezequiel Moreno? At bakit makalipas ng mahigit isang siglo, patuloy pa rin nating binibigkas ang kanyang pangalan? Ipinanganak si San Ezequiel Moreno noong ika-9 ng Abril taong 1848 sa dalawang Katolikong mag-asawa na si Felix Moreno at si Maria Josefa Diaz. Si San Ezequiel Moreno ay 4 sa 6 na magkakapatid at siya ang bunsong lalaki, kaya ang tawag sa kanya ay ang El Chiquito o maliit na bata. Ang kanyang kapatid na si Fray Eustaquio Moreno ay mayroong malaking papel na ginampanan sa buhay ni San Ezequiel Moreno. Dahil ang kanyang kuya na si Eustaquio ay nangarap at naging isang misyonero, Recoleto, sa Pilipinas. Kung kaya't noong si San Ezequiel Moreno, noong siya ay maliit pang bata, ay malaki ang kanyang pagtingin sa kanyang kapatid na si Eustaquio. Mayroong kwento na noong munting bata si San Ezequiel, palagi siyang isinasama ng kanyang tatay na upang magdala ng mga donasyon sa isang kumbento ng mga madre. At tinatanong ng madre, si San Ezequiel, noon ay maliit pang bata, kung ano ang gusto niya paglaki. Sabi ni San Ezequiel, gusto kong maging isang relihiyoso. At ang sabi sa kanya ng madre, ikaw magiging relihiyoso ay napakaliit mo, dahil para sa isang Espanyol, napakaliit nga naman ng height ni San Ezequiel Moreno. Ang nakakatuwang sagot ng batang San Ezequiel ay, edi magsusuot ako ng mataas na sombrero para tanggapin nila ako para maging misyonero. Yung simpleng biro na yon ay naging isang katotohanan. Noong si Fray Eustaquio Moreno ay pumunta sa Pilipinas at naging misyonero, siya ay nagpapadala ng mga sulat at ikinikwento niya yung kanyang karanasan bilang isang misyonero dito sa Pilipinas. At doon nagkaroon ng bokasyon, ng tawag si San Ezequiel para maging isang misyonero. Sinabi niya, gusto kong maging misyonero kagaya ng kapatid kong si Eustaquio. Gusto kong maging isang misyonero sa Pilipinas. Pumasok si San Ezequiel Moreno bilang isang misyonero relihiyoso sa orden ng mga Agustino Recoleto. Nung siya'y maliit na bata, kinagigiliwan siya ng obispo at sinasabi sa kanya, ikaw ay pumasok sa pangdiosesanong seminaryo. Sabi ni San Ezequiel Moreno, hindi po, gusto kong maging isang relihiyoso, gusto kong maging isang misyonero kagaya ng kapatid kong si Eustaquio, at gusto ko pong maging isang misyonero sa Pilipinas, na talagang pinili ni San Ezequiel Moreno ang bansang Pilipinas para maging lugar kung saan siya magmimisyon at kung saan niya gugugulin ang kanyang buong buhay. Bago siya naging obispo, bago siya naging santo, bago siya makilala sa Colombia bilang isang masigasig na pastol, naging isang batang pari muna si Ezequiel Moreno na ipinadala sa Pilipinas. Noong ika-10 ng Pebrero 1870, matapos ang mahabang paglalayag mula Espanya, dumating si Fray Ezequiel Moreno sa Maynila. 21 taong gulang pa lamang siya noon. Kasama ang 17 iba pang mga nobisyado, una silang tumuloy sa Casa Hacienda de Imus upang sandaling magpahinga
ayon sa tagubilin ng kanilang prior provincial. Sa kalagitnaan ng taong iyon, nagtungo si Moreno sa Harong Iloilo. Doon niya tinanggap at tinapos ang kanyang minor orders bilang paghahanda sa mas malalim na pananagutan sa simbahan. Makalipas ang 1 taon, bumalik siya sa Maynila upang tanggapin ang sakramento ng pagpapari mula kay Archbishop Gregorio Meliton Martinez, ang arsobispong kilala rin sa pagtatanggol sa mga paring martir na gumbursa laban sa kolonyal na pamahalaan. Noong 2 ng Hunyo 1871, naordinahan si Ezekiel Moreno bilang pari. At matapos nito, kaagad siyang ipinadala sa kanyang unang misyon, ang Calapan, Oriental, Mindoro. Doon, sa gitna ng karaniwang buhay ng mga tao sa kanilang mga tahanan, pagdarasal, paghihirap at pag-asa, lalo niyang pinag-aralan ang wikang Tagalog. Hindi lamang upang makapagsalita sa kanilang wika, kundi upang makinig, upang umunawa at upang maging tunay na kasama nila sa pananampalataya. Ngunit hindi lamang siya nanatili sa isang lugar. Naglakbay siya, naglingkod, nakipabuhay sa mga tao at natutong kilalanin ang simbahan hindi lamang bilang isang institusyon, kundi bilang isang bayang may mga muka, kwento, pangangailangan at sugat. Mayroong bigat yung kagustuhan at pangarap ni San Ezekiel Moreno na maglingkod sa Pilipinas dahil patid ng mga praileng Recoletos na ang pagmimisyon sa Pilipinas ay nangangahulugan na susuungin mo ang lahat ng panganib. Karamihan sa mga naglingkod na praileng Recoletos sa Pilipinas ay namatay ng maaga dahil sa malaria, dahil sa sakit at sa iba pang kadahilanan. Kung kaya't noong sinabi ni San Ezekiel Moreno na gusto kong maglingkod, gusto kong magmisyon sa Pilipinas, alam ni San Ezekiel Moreno na ang kanyang buhay ay isang buhay ng paglilingkod sa Diyos, isang buhay ng paglalaan ng sarili para sa Diyos at para sa bayan. At naalala ko yung laging sinasabi sa amin sa seminaryo, pagkamatay sa sarili. Patid ni San Ezekiel Moreno na ang kanyang pagpili sa Pilipinas upang maging lingkod at upang maging misyonero ay isang pagkamatay sa sarili. Sa pagkamatay sa sarili na iyon ay iniaalay niya yung kanyang buhay para sa kapakinabangan naman ng simbahan. Sa Calapan, Las Piñas, Batangas, Maynila at kalaunan sa Cavite, unti-unting nahubog ang isang misyonerong hindi natatakot lumapit sa tao. Ayon sa aklat ni Father Eugenio Ayape, OAR, matapos ang kanyang mga unang assignment sa Calapan, Palawan, Las Piñas at Santo Tomas sa Batangas, noong 1882 ay ipinadala si Ezekiel Moreno bilang superior sa estate house ng mga Recollect sa Imus, Cavite. Noon, hindi pa siya kilala ng marami bilang San Ezekiel. Wala pa ang titulo, wala pa ang mga imahen, wala pa ang mga relic, wala pa ang mga deboto na tatawag sa kanya bilang patron. Mayroon lamang isang pari na patuloy na naglilingkod. Noong panahon ni San Ezekiel Moreno, siya ay naging administrador ng Hacienda de Imus at ng Hacienda de San Nicolas. Ang Hacienda de Imus ay binubuo ng mga bayan ng Imus, Dasmariñas at ilang bahagi ng Cavite Viejo. At ang Hacienda de San Nicolas naman ay binubuo ng bayan ng Bacoor. Isa sa mga naging proyekto ni San Ezekiel Moreno bilang isang mabuting tagapangasiwa ng bayang ipinagkatiwala sa kanya ay hindi lamang yung mga espiritual na pangangailangan ng mga tao, kung hindi yung material needs o yung mga pangangailangang material ng mga nasasakupan niya. Noon, binubuo ng mga Recoletos ang pamayanan dito sa Cavite. Nagtayo sila ng mga irrigation system. Nagtayo sila ng maraming daluyan ng tubig at isa na nga roon yung Molino Dam. Mula noong 1780 hanggang 1893, 45 na waterways ang ipinatayo ng mga Recoletos sa buong Cavite. At noong panahon ni San Ezekiel Moreno ay ipinaayos niya yung Molino Dam. Dahil nakita ni San Ezekiel Moreno yung pangangailangan na ayusin ang Molino Dam, sinabi niya na kailangan pataasan ng kaunti yung dam ng Molino para higit na makatulong sa mga mamamayan at sa mga magsasaka na nasasakupan ng Hacienda de Imus at ng Hacienda de San Nicolas. Sa komunidad ng mga prailing Recoletos sa Imus, si San Ezekiel Moreno ay mayroong kasamang 4 na pari at 7
hermanos. Ang 7 hermanos, legos, ay sila yung mga hermanos o yung mga kasapi ng komunidad ng mga Recoletos na hindi inordinahang pari, pero sila rin ay nagpahayag ng kanilang mga vows. Kagaya ng mga pari, sila ay mayroong mga vows na poverty, chastity, at saka obedience. Bilang administrador at prior ng komunidad ng mga Recoletos sa Casa Hacienda de Imus, binibigyang diin palagi ni Padre Ezekiel yung kahalagahan ng sama-samang pananalangin, yung debosyon sa mahal na Birhen, yung palagi ang pangungumpisal, at yung debosyon at pagmamahal kay Jesus na nasa Santissimo Sacramento. Ngunit ang pagiging mahigpit ni Fray Ezekiel ay hindi nangangahulugang malayo siya sa tao. Sa Imus, unti-unti nating nasilayan ang isang lingkod na hindi lamang namuno sa kanyang pamayanan, kundi nakibahagi rin sa buhay ng bayang kanyang pinaglingkuran. At sa mga susunod na tagpo, mas makikilala natin ang taong nasa likod ng habito. Mayroong mga nakakatuwang kwento na hindi pa natin naririnig tungkol kay San Ezekiel Moreno. At ang mga kwentong ito ay naganap dito sa ating bayan sa Cavite. Noong siya raw ay prior ng Casa Hacienda de Imus, doon na nila nakita ang isang mukha ni San Ezekiel Moreno, taong-tao. Mayroong kwento na sa buong buhay ni San Ezekiel Moreno, iisang beses lang nila siyang nakitang nagalit. Ito ay noong isang gabi, may isang hermano lego na ang pangalan ay Fray Jorge Sueco ay nagpaputok ng baril sa isang Indio na nagtangkang magnakaw ng dayami. At nung narinig ni San Ezekiel ang putok ng baril mula sa labas, dali-dali siyang lumabas ng kanyang kwarto at tiningnan kung ano ang nangyari. Noong tinanong niya si Fray Jorge, bakit mo pinaputok yung baril? Sabi ni Fray Jorge, kasi po mayroong Indio na nagtangkang magnakaw ng dayami. At galit na galit raw si San Ezekiel sa hermanong ito. At sinabi niyang, kaya mong pumatay ng tao para sa kakarampot na dayami? At yun lamang yung nag-iisang sandali sa buong buhay ni San Ezekiel Moreno na nakita nila siyang nagalit. Yung galit na yon ay hindi isang galit na mapagmalupit, kung hindi isang galit na nagmamalasakit, isang galit na umaalala sa kapakanan ng ibang tao. Hindi lang iyon, meron ding isang kwento noong siya ay dumalaw sa kanyang kaklase na noon ay obispo na ng Nueva Segovia sa Espanya. Sinabi sa kanya nung kanyang kaklase, Ezekiel, naalala mo noong tayo ay nasa Imus pa? Natuto ka nga nung maggitara at kami naman yung kumakanta. Sa kanilang pagkakantahan, sa kanilang pagkakasiyahan, nakita natin yung isang mukha ni San Ezekiel Moreno na marunong makisaya, marunong makipagkapwa-tao, marunong makiisa sa pamayanan sa isang komunidad. So, ang reaksyon daw ni San Ezekiel Moreno ay tiningnan lang siya at namula at tinakpan niya ang kanyang mga mukha. Siguro ay napahiya siya doon sa makulit na kwentong iyon. Bilang siya ang tagapangasiwa ng Casa Hacienda de Imus, mayroong mga ilang bahagi ng lupain ng Casa Hacienda de Imus ang kanilang ipinarerenta sa mga inquilinos. Yung mga inquilinos, sila yung mga Indio o mga mistiso na mayroong kakayahang rumenta ng lupa nang sa gayon ay hindi na nila kailangang magbungkal ng lupa, pero kailangan pa rin nilang magbayad ng buwis. Palagi nilang sinasabi na noong si Padre Ezekiel Moreno ang tagapangasiwa ng Casa Hacienda de Imus, tinatrato niya ang mga inquilinos, ang mga Pilipino at ang mga mestizo ng may kababaang loob, ng may kabutihan, ng may pagtsatsaga. Isa sa mga saksi ng kabutihang ito ni San Ezekiel Moreno ay ang mestisang si Manuela Quintanilla, na siya ay nagmamay-ari ng mga lupain sa Pasong Santol, Dasmariñas. Kung titingnan natin yung talaan ng mga Recoletos, makikita natin na yung minanang lupa ni Manuela ay mula sa kanyang ina ay hindi niya binayaran ang buwis. Subalit, sa noong panahon na ni Padre Ezekiel Moreno, bilang administrador at tagapangasiwa ng Casa Hacienda de Imus, itong si Manuela na ito ay nagpunta mula sa kanyang tahanan sa Pasong Santol papunta sa Casa Hacienda de Imus. At binayaran niya ang kanyang buwis
at ang kanyang mga pagkakautang na nagkakahalagang 290 piso. Hanggang matapos yung paglilingkod ni San Ezekiel Moreno ay taong-taong nagbabayad si Manuela ng kanyang buwis. Doon ay makikita natin kung papaanong nakuha ni Padre Ezekiel, ni San Ezekiel Moreno, ang puso ng mga Pilipino. Inilalarawan si San Ezekiel ng mga nakasaksi bilang simple, tahimik, mapagkumbaba, matatag at may kakaibang kabutihan. Sa halip na isang taong naghahanap ng kapansing-pansing mga gawa, nakita sa kanya ang isang taong naghahanap lamang sa Diyos at gumawa ng mabuti. At marahil, iyon ang unang paanyaya ni San Ezekiel sa atin. Makinig muna bago kumilos, sapagkat ang tunay na misyon ay nagsisimula sa pakikinig. Umalis man siya sa Pilipinas, hindi niya iniwan ang kanyang misyon. Sa Colombia, lalo pang lumawak ang kanyang paglilingkod. Naging apostolic vicar siya sa Casanare at noong 1896, naging obispo ng Pasto. Ngunit hindi nagbago ang kanyang puso. Ang misyonero ay nanatiling misyonero. Ang pari ay nanatiling pastol. At ang taong marunong makinig ay patuloy na lumalapit sa mga nangangailangan. Inilarawan si San Ezekiel Moreno bilang isang huwarang ebangelisador, isang taong buong buhay na ginabayan ng pagnanais na ihayag si Kristo. Hindi lamang siya nangaral, naglingkod din siya sa mga may sakit, may hirap at sa mga pusong nangangailangan ng kapatawaran at pag-asa. Para kay San Ezekiel, ang pangangaral ay hindi lamang pagsasalita, ito ay pakikinig. Ang paglilingkod ay hindi lamang paggawa, ito ay pakikipagtagpo at ang pananampalataya ay hindi lamang paniniwala. Ito ay paglalakbay kasama ang Diyos at kasama ang kanyang bayan. At marahil dito natin mauunawaan kung bakit ang kanyang pangalan ay patuloy na nabubuhay sa isang pamayanang malayo sa Colombia, dito sa Molino. Ang pagkakaroon ng patron saint ay laging kailangan ng parokya. Ang Santo Niño de Molino ay itinatag noong 1984 sa titular ng Santo Niño. Ang hindi nga lang nabigyan ng pansin ay wala pala siyang patron saint. Bagamat matagal nang hinihingi ng Diocese ng Imus sa pamamagitan ng obispo na ang lahat ng parokya na ang patron saint daw ay mga misteryo sa buhay ng Panginoon. Halimbawa ay Santo Niño, Nazareno, Santo Entierro, o kaya ay yung misteryo ng the Holy Trinity. Alam natin na hindi ito pwedeng maging patron saint sapagkat Diyos yun, Diyos siya. Kung kaya't nung tinitingnan natin muli, ang Santo Niño de Molino pala ay walang patron saint. Noong ipinagdiwang ng parokya ang ika-40 anibersaryo ng pagkatatatag ng parokya, ay wala siyang patron saint. Kaya naman sa pagpasok ng taong 2024 ay naging maigting ang pagsisikap ng parokya na linawin o kaya ay magkaroon ng mga konsultasyon sa Paris Pastoral Council at sa iba't ibang mga komunidad na sakop ng parokya. Sino ba ang nais nating maging patron saint natin? May mga pinag-uusapan noon, natatandaan ko pa, Manawag o kaya ay Santa Rita. Pero ilang beses nang lumalabas ang pangalan ni San Ezekiel Moreno. Hanggang sa dumating nga ang huling pagpapasya ng Paris Pastoral Council na ang nais ng parokya na ito ng Santo Niño de Molino, si San Ezekiel Moreno ang maging patron saint. Mabilis ang naging proseso. Noong Hulyo 2024, sumulat si Father Conrad sa ngalan ng Parish Pastoral Council ng Santo Niño de Molino kay Bishop Reynaldo Evangelista, obispo ng Imus. Layunin ng liham, hilingin na ideklara si San Ezekiel Moreno bilang patron ng parokya.
At ilang araw, matapos maipadala ito, natanggap ng sambayanan ng Molino ang pag-aproba. Isang mahalagang hakbang sa pagkilala kay San Ezekiel Moreno bilang gabay at kaisa ng parokya sa paglalakbay ng pananampalataya. Natatandaan ko na August 18, 2024, araw yun ng linggo, nagmisa si Bishop Ray, ebanghilista dito sa parokya, para officially ay ipahayag sa komunidad na si San Ezekiel ang patron saint ng parokya. And on that mass, I read the letter from the bishop declaring San Ezekiel as the patron saint of the parish. And then, the next day, August 19, yun ang unang pagdiriwang ng parokya, ng kapistahan ng mahal naming santo, San Ezekiel Moreno. Sa likod ng mabilis na pag-aproba ay isang malalim na pagkilala sa kanyang buhay bilang misyonero, sa kanyang pagmamalasakit sa mga nangangailangan, at sa kanyang halimbawa ng pakikinig at paglilingkod. Ngunit bakit si San Ezekiel Moreno? Ano ang nagbunsod sa sambayanan ng Santo Niño de Molino Parish na piliin siya bilang kanilang patron? Dito sa Cavite, 3 taon siyang nanatili, 1882 hanggang 1885. Iyon ang nagbunsod sa amin para gumawa ng petisyon na si San Ezekiel ang maging patron saint ng parokya sapagkat siya ay tumungtong dito sa ating lupa ng Bacoor. Isang patunay dito ay yung kanyang pagiging bahagi ng rehabilitasyon ng Molino Dam o yung prinsa na naandirito sa San Nicolas. Yun ay bilang pagtugon doon sa irigasyon na kailangan nung panahon na yun para matugunan ang mga pananim na palay dito sa lugar ng Imus at Bacoor. Sa aming panayam kay Father Conrad, ibinahagi niya ang kanyang paglalakbay sa Monte Agudo, ang bayang kinalakihan ni San Ezekiel Moreno. Hinanap niya ang mga bakas ng buhay ng santo at nakiusap kay Prior Javier, ang prior ng Monte Agudo, upang higit niyang makilala ang pinagmulan, pananampalataya at misyong humubog kay San Ezekiel bilang lingkod ng Diyos. Nakiusap ako sa prior ng Monte Agudo na ako ay doon tumira ng ilang araw, 1 linggo o mahigit 1 linggo para ilagay ko yung aking sarili at makaugat yung aking puso kay San Ezekiel Moreno, kung saan siya nagsimula ng kanyang seminaryo, kung saan siya ibinalik para sa mga huling araw ng kanyang buhay. Naandoon ang kanyang labi, naandoon ang kanyang puntod. Napakalaking biyaya para sa akin na hindi lamang sa monasteryo ng Monte Agudo, kundi doon mismo sa partikular na selda, na kwarto, na hiniling niya na siyang tirahan, siyang kanyang tigilan, knowing that it will be his last day or last days. Sa kwarto na ito, nahiga ako sa kama na hinigaan ni San Ezekiel Moreno. Naupo ako sa maliit na kwarto sa silya kung saan siya nagdadasal overlooking the Blessed Sacrament at ang Virgen del Camino. Ang pagkilala kay San Ezekiel Moreno bilang patron ng parokya ay hindi nagtatapos sa isang deklarasyon. Ito ay simula ng mas malalim na debosyon, isang paanyayang makilala ang kanyang buhay, isabuhay ang kanyang halimbawa at ipagpatuloy ang kanyang diwa ng pakikinig at paglilingkod. Sa pamamagitan ng mga hakbang at programa ng parokya, higit siyang nakikilala at nagiging bahagi ng buhay pananampalataya ng sambayanan. Ipinapakita rin ito ang hangarin ng parokya na maabot at maibahagi sa mas marami ang biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng paggabay at panalangin ni San Ezekiel Moreno. May itinatag pa din sa parokya na Cofradia de San Ezekiel Moreno at madami din ang tumugon upang maging bahagi o miyembro ng samahang ito ng Cofradia na ito ng kapatiran. Sila ang tumutugon sa atas na mas mapalawig ang pagdidebosyon kay San Ezekiel Moreno. Sila ang namamahala sa pagnonobena, sila ang tumutulong na mag-distribute ng mga nobinaryo, sila din ang naglilinis ng simbahan,
lalong-lalo na ang altar ni San Ezekiel tuwing Huwebes. Sila din ang namamahala ng kaayusan sa oras ng pagpapatong ng relikya ni San Ezekiel Moreno sa ulo ng mga maninimba o nagdedebosyon. Sa ngayon, ang isang inaasahan na gagawin sa darating na kapistahan ay ang pagbibindisyon ng mas maganda at mas estable na retablo altar ni San Ezekiel Moreno dito sa parokya ng Santo Niño de Molino. Ang debosyon ay hindi nagtatapos sa paghingi ng biyaya. Ito ay nagiging paanyaya upang maging daluyan din ng biyaya para sa iba. Mula sa halimbawa ni San Ezekiel na naglaan ng sarili para sa mga may sakit, lumalalim ang pangarap ng parokya ng Santo Niño de Molino na maging isang lugar ng kagalingan. Meron isang bahagi sa kanyang nobena, sa nobenaryo, na ganito ang nilalaman. At ibig ko na ipahayag din ito. Panalangin upang ang parokya ng Santo Niño de Molino ay maging daan ng kagalingan ng mga may karamdaman. Hindi lamang para sa mga taga-parokya ng Santo Niño, kundi sa iba't ibang mga tao na pwedeng naghahanap ng kagalingan sa karamdaman at walang ibang mabalingan na andito ang parokya. Ito ang panalangin. Ama naming may likha ng lahat, kami ay dumudulog sa iyo na ang aming parokya ay marapatin mong maging lugar ng kagalingan para sa mga may karamdaman. Daang taon na ang nakakaraan na sa bahaging ito ng mundo, ang Bacoor ay itinalaga mong matungtungan ng paan ng iyong santong si San Ezekiel Moreno. Itulot mong sa kanyang pamamagitan ay mabigyang lunas ang mga nagmamakaawang magtamo ng kagalingan sa mga kinatatakutan nilang karamdaman. Sa pamamagitan din ni San Ezekiel ay makabalik sila sa mabuting kalusugan upang katulad ng mahal naming santo ay muli silang makapaglingkod sa iyo. Amen. That really was the prayer, or that is the prayer of the whole parish, na ang parokya, ang simbahan ng Santo Niño, kung saan patron si San Ezekiel, ay maging lugar ng kagalingan, lalong-lalo na sa mga may sakit na kanser, sapagkat marami ang natatakot talaga ang mga tao sa sakit na cancer. But with the prayers and through the prayers of San Ezekiel Moreno at sa pamamagitan ng simbahang naririto, may they really find healing through the intercession of this great saint, a saint who once was here in the Philippines or here in particular in Bacoor, at ang kanyang paa ay itinapak niya sa lupa ng Bacoor, sa lugar kung saan nakatayo ang parokya ng Santo Niño de Molino. Mahalaga ang tanong, kapag humaharap tayo sa isang santo, ano ba talaga ang hinahanap natin? Isang himala? Isang sagot? O isang taong magtuturo sa atin kung paano lumapit kay Kristo? Sa kanyang buhay, kapansin-pansin ang kanyang malasakit sa mga may sakit. Maging sa mga panahong mahina na ang kanyang katawan, patuloy siyang dumadalaw at umaaliw sa mga may karamdaman. Nakapanayam namin si Ginang Elizabeth Garcia Matsudo, bebet kung tawagin ng mga malalapit sa kanya. 55 taong gulang na nakatira ngayon sa Japan kasama ang kanyang pamilya. Naibahagi niya sa amin ang kwento ng pag-asa mula sa pinagdaanan niyang karamdaman. Malignant lymphoma, stage 4. Na-diagnose ako nung 2023 ng August. Bali, yung spleen ko, yung nagsasala ng white blood. Bali, namaga siya. Parang nag-times 10 yata yung laki niya. Hindi naging maayos yung ng white blood ko. Mas tumaas yung white blood ko ba? Sa PET scan ko may nakita sa akin na 70 na bukol, 17 lymph nodes. Cancer siya. Maraming treatment na kailangan gawin. Magkikimo ka, may surgery, may blood transfusion. Ngunit sa bigat ng kanyang daladala, may nakahandang biyaya ang Diyos para kay Bebet. Lingid sa kanyang kaalaman, sa munting parokya sa bayan ng Bacoor, isang debosyon na namumunga ang makakatagpo ng mga mahal niya sa buhay. Yung nanay ko, talagang madasalin siya. Madasalin talaga yung nanay ko. At talagang bata pa lang kami, talagang mga Catholic school, mga ganyan. Tapos si Ate Lucy, second cousin ko siya. Tapos hiningi niya yung picture ko sa nanay ko.
At lagi niya raw ipapabless kay sa relic ng San Ezekiel Moreno. Kaya nung umpisa na mag-start ako pa lang ng chemo, yung time na yung nalagas na yung buhok ko, yung mga pictures na yon, parang lagi niyang dinadala ng Santo Niño de Molino. Kasi talagang nawalan na ako ng pag-asa noon, nawalan na ako ng ganang kumain, nawalan na ako ng nangihina na talaga ako. Tusok sa akin ng gamot ko sa chemo. Parang wala nang minsan 8 tusok na sa akin, wala pang makitang ugat. Dahil parang na-stress na daw yung mga ugat, ganun daw kasi pag lagi ng lalo't araw-araw kong kinukuhanan ng dugo para i-check yung ko, dahil yung white cell, yung platelets ko, umabot na sa 3, bumagsak na talaga siya. Kaya parang nawala na rin kasi yung doktor ko. Sa bawat pagtapos ng banal na misa tuwing Huwebes, hindi agad umuuwi ang ilan sa mga deboto. Tahimik silang pumipila, nakayuko o hindi kaya may dalang larawan ng mahal sa buhay. Isa-isa, inilalapit nila ang kanilang mga panalangin sa isang relikiyang pinaniniwalaang nagdadala ng pag-asa, ang first-class relic ng patron ng mga may sakit na cancer. Sa gitna ng pila, naroon si Lucy Salazar. Ngunit ang dasal na dala niya ay hindi para sa kanyang sarili. Mahigpit niyang tangan ang larawan ng kanyang pinsan na si Bebet. Larawan na tila simple lamang sa paningin ng iba, ngunit para kay Lucy, ito ang mukha ng isang mahal sa buhay na patuloy na lumalaban. Sa bawat panalangin inaalay para sa kanya, tila nadaragdagan ang lakas ng loob ni Bebet. Ang pagtsatsaga ng kanyang mga mahal sa buhay ay naging patunay na hindi siya nag-iisa sa laban. At sa kabila ng sakit, pangamba at hirap na kanyang pinagdadaanan, kung ang kanyang ina at pinsang si Lucy ay hindi sumusuko sa pagdarasal, lalo ring pinili ni Bebet na kumapit sa ama. Pero dahil nga sa yung nagdadasal sa akin, parang nagkaroon ako ng lakas ng loob. Parang bigla akong lumakas. Pero nung nanghihina na ako, parang nagdasal din ako na, Lord, pinapaubaya ko na sa inyo. Kung yung buhay ko, pinapaubaya ko na kung ano pagkakaloob mo sa akin. Para kay Bebet, ang bawat araw na kanyang nalalampasan ay isang biyaya. At sa katahimikan ng kanyang puso, may mga salitang nais niyang ipaabot sa santong naging kaagapay ng marami sa panahon ng karamdaman. Nagpapasalamat ako sa kanya dahil kumbaga marami siyang natutulungan, at dahil sa kanya natutulungan pa rin yung aking buhay, at meron siya yung mga malalapit sa kanya na ginagamit niya para makilala siya. Hindi ko man siya napupuntahan ng time na may sakit ako, pero sa tulong ng mga nagsiserve sa kanya para maparating sa amin yung tulong niya, gusto kong makarating din sa ibang tao na sa tulong ni San Ezekiel Moreno, malaking himala ang natanggap ko. Kaya nagpapasalamat ako kay San Ezekiel Moreno. Sa simula ng ating paglalakbay, tinanong natin, sino si San Ezekiel Moreno? Ngayon, marahil ay mas mahalaga ang isa pang tanong. Ano ang nagagawa ng kanyang buhay sa atin? Tinuturuan na tayong makinig sa Diyos bago sa ingay ng mundo. Makinig sa konsensya, makinig sa simbahan, makinig sa mga may sakit, mahihirap at sa mga taong nawawalan ng pag-asa. At sa bawat pusong lumalapit ng may pananampalataya, ang pakikinig ay nagiging panalangin. Ang panalangin ay nagiging pag-asa. At ang pag-asa ay nagiging lakas upang magpatuloy. Sa parokya ng Santo Niño de Molino, patuloy na bukas ang paanyaya. Lumapit, manalangin at makilala si San Ezekiel Moreno, ang pastol na nagtuturo sa ating makinig, maglingkod at maglakbay ng magkakasama. Sapagkat sa bawat paglapit na may pananampalataya, may pusong maaaring gumaan
may sugat na maaaring magsimulang maghilo at may pag-asang muling mabubuhay. Bakit nga ba kailangan nating pumunta sa lugar na ito upang magdebosyon kay San Ezequiel Moreno? Dahil si San Ezequiel Moreno ang unang nagpunta sa lugar natin upang makipamayan sa atin. Nakita natin sa buong buhay ni San Ezequiel Moreno ang kanyang labis na pagmamahal para sa mga mamamayan ng Cavite, na kahit siya ay naging obispo sa Colombia, ay nasa sa isip pa rin niya ang kapakanan ng mga pamilya ang kanyang pinaglingkuran sa iba't ibang bayan dito sa Cavite. At sa palagay ko, sa mga higit sa ngayon siya ay nagiging tagapamagitan nating mga Caviteño sa Ama, kung papaanong pinaglingkuran ni San Ezequiel ang sambayanan ng Cavite noong siya ay nabubuhay pa at siya ay isang misyonerong lingkod, Recoleto dito sa ating sambayanan, ay higit niya tayong napaglilingkuran ngayong siya'y kapiling na ng Diyos sa kalangitan. Si San Ezequiel Moreno ay isang santong hindi malayo sa atin. Si San Ezequiel Moreno ay tiyak na nakakaalam na kung anong pangangailangan ng mga Caviteño, ng mga Pilipino. Alam ni San Ezequiel Moreno ang hirap ng buhay dito sa Pilipinas. Alam ni San Ezequiel Moreno ang ating mga pinagdaraanan. Bakit? Kasi nasaksihan niya yon, naisabuhay niya yon, naranasan niya yon. Kung tayo'y lalapit kay San Ezequiel Moreno, alam natin hindi niya tayo papabayaan. Alam natin na naiintindihan ni San Ezequiel Moreno kung anong ating mga pangangailangan. Alam natin na si San Ezequiel Moreno ang isang santo na palaging magpapamagitan sa atin, sa Diyos, sa pamamagitan ng kanyang mga panalangin. Ito pa lang ang parokya ng San Ezequiel Moreno sa buong Cavite. Bagamat naririnig ko din ng ibang mga parokya na may mga pagdidebosyon, pero ito yung simbahan na itinalaga para kay San Ezequiel, para ipanalangin ni San Ezequiel, at ang komunidad na ipapanalangin ni San Ezequiel o ang mga tao na lalapit sa kanya. Marami na ako nakausap na nandito sila dahilan sa sila mismo yung may cancer. At binanggit din nila sa akin ang paggaling nila sa pamamagitan ng pagpunta sa simbahan natin na ang patron ay si San Ezequiel Moreno. Yung iba naman ay may pinagdarasal na miyembro ng kanilang pamilya na may cancer. Kaya pinapayagan ko din na hindi lamang sila yung papatungan ng first-class relic ni San Ezequiel, maging ang mga dala nilang larawan na inilalahad nila at pinapapatungan ng relic ni San Ezequiel ay pinapatungan ko o pinapatungan namin ng relic ni San Ezequiel. May mga gamot naman. May chemotherapy, may radiation, may brachytherapy. Pero meron pa ding isang bagay na nasa puso nila, nasa puso ng mga mananampalataya, that the prayer of this saint, patron saint of cancer patients, ay magdadala sa kanila ng kagalingan mula sa kinatatakutan nilang karamdaman. Ang buhay ni San Ezequiel Moreno ay hindi isang tuwid na daan. Ito ay isang paglalakbay mula sa Alfaro patungong Pilipinas, mula sa Pilipinas patungong Colombia, mula sa pagiging isang batang relihiyoso tungo sa pagiging pari, misyonero, obispo at santo. Ngunit sa bawat lugar na kanyang pinuntahan, iisa ang kanyang hinahanap, ang kalooban ng Diyos. At marahil, yun din ang hamon para sa atin. Hindi lamang ang alalahanin si San Ezequiel, hindi lamang ang humingi sa kanyang pamamagitan, hindi lamang ang magsindi ng kandila sa kanyang harapan, kundi ang matutong makinig, magmahal, maglingkod, at magtiwala tulad niya. Sapagkat ang debosyon ay hindi lamang pagtingin sa isang santo. Ito ay pagpayag na baguhin tayo ng halimbawa ng kanyang buhay. At kung ang isang santo ay tunay na nag-aakay sa atin, hindi niya tayo inaakay patungo sa kanyang sarili lamang. Inaakay niya tayo patungo kay Kristo. Kaya ang paglalakbay ay nagpapatuloy sa bawat panalangin, sa bawat may sakit na ating dadalawin, sa bawat taong pakikinggan, sa bawat kapatid na ating sasamahan, sa bawat pagkakataong pipiliin nating magmahal. Sapagkat ang kabanalan ay hindi natatapos sa isang pangalan na nakasulat sa kalendaryo. Nagpapatuloy ito sa mga taong handang makinig, sa mga taong handang maglakbay, at sa mga taong handang maglakbay kasama ang iba. San Ezequiel Moreno, turuan mo kaming makinig.
Turuan mo kaming magtiwala. Turuan mo kaming maglingkod at samahan mo kami sa aming paglalakbay patungo kay Kristo.